Nanalo ako sa korte noong year 2011 at yung natalo nakita ko nasira ng tuluyan ang kanilang pamilya. Pero wala akong kasalanan sa pagsira, siya ang pumili sa ganoong buhay. Nanalo ako laban sa isang pulis year 2011 lower, di ko sasabihin ang tunay na year at ang kaso dahil confidential nga. Nag-start lahat ng yon noong nangungupahan ako noon, may kaya yung pamilya sa tabi ko na nangungupahan. Pulis kasi, kaka-new hire lang. Tapos nasa gitna yung area nila. Kakaiba yung treatment niya sa kanyang daughter, yung training na parang nasa pulisya laging nasasabihan na pasigaw ganon. Kasi umaabot sa amin yung sigaw. Sa kaso namin, may kalakip yon na isang kaso na tungkol sa pagvideo niya sa akin ng palihim. Binobosohan niya ako, nakunan pa ng video. Na-post ito sa isang site siya mismo ang nag-post. Yun yung piece of evidence ko sa court para manalo. Isa pa noong nalaman ko dahil sa kakilala ko, naghanap rin ako ng mga ebidensya para mapatumba siya. Alam naming may illegal cigarettes yan siya na negosyo, although pulis yan. Additional siya sa sinuri ng aking abogado para mapatumba namin. Let me give the twist. Malapit lang talaga area namin sa mga nagbebenta ng mga illegal cigarettes. Malakas kasi yung bentahan at meron rin siyang pinoprotektahan ng mga nagbebenta rin. Grabe 'no, sa confession kong 'to, kabilang lang talaga siya sa masasabing ma-sideline na professional. Dumidiskarte siya sa mga bagay na lisensya niya ang matatanggal. Wala na ako doon sa apartment na yun today, of course, hindi lang basta-basta yung trauma ko. Kundi sobra talaga. Siguro yung nakakilala sa akin tapos nakita ng video, sobra talaga yung hiya ko up until today. Nababawasan lang kapag maalala ko na nanalo ako laban sa kanya at nasa Diyos na lang ang awa sa mga nakita ng video. Naway sana burado na ito sa utak nila. Lalong-lalo na yung katawan ko. Up until today, naghahanap pa rin ako ng love life ko na sana makita ko rin ang tamang tao na kaya sana akong handle kasi grabe talaga yung trauma ko sa mga lalaki modern today. Wala talaga akong katiting na tiwala. Trust issue meron. Salamat talaga sa pulis na yun. Confession nga yung paraan ko para ma-let go ko na ng paunti-unti ang nakaraan ko. Of course, na-share ko ng story ko bilang testimony rin sa ilang churches, lalo na sa amin. Kapag nakita mo kailangan ipaglaban, dapat ipaglalaban. Hindi ako babae lang na kayang bastusin ni sino man. Ang mga babae ngayon, kaliwat kanan talaga ang trauma na inabot na hindi namin kagagawan. Kaya nga ako napapatanong lagi, sino nga ba ang dapat ang sisihin sa mataas na kaso ng pambabasto sa panahon natin ngayon? Tama nga yung kasabihan kung siguro sa mundong ito, puro lang kaming mga babae, siguro sobra pa sa bikini yung masusuot namin sa publiko na walang pag-aalinlangan sa kapakanan namin. Walang halong pambabasto sa mga kasuotan namin. Nagkulang nga ba ang mga magulang sa pagturo sa mga anak na huwag maging bastos? Or kulang tayo sa edukasyon? Yun lamang, this is Tony. Salamat.